Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So first card ni Cancer, we have adventure and be open to new experiences. So siguro ang iba sa inyo dito, po pwedeng mag-adventure kayo na literal, no, na you're going to travel, you're going to travel to a place na hindi pa ninyo na-explore dati, hindi pa ninyo napuntahan, yung gano'n. Kaya handa ka na ngayon na subukan ito, puntahan ito, diba? Maaari maglalakas ka na ng loob ngayon na explore yung bagong lugar na ito para sa inyo, and you are willing now to be open, no, sa mga kung ano man ang mga may experience mo sa lugar na yan, no? So what else? We have cleanse, clear space for positive energy. Napaka-importante nito, lalo-lalo na Cancer, kung kayo ay nakakaramdam ng kabigatan, nai-stress kayo, or feeling ninyo there's something, no, na nagpapabigat, no, sa inyong pakaramdam, katulad na lamang ng ah, yung nakikita ninyo sa surroundings, 'di ba? Kung magulo kasi, no, yung paligid natin, magulo, madumi, makalat, 'di ba? Ang laking epekto nun sa psychological, ano natin, psychological aspect, no? At pati yung pakiramdam natin na naiiba, bumibigat, may discomfort, hindi mapakali, yung gano'n. Kaya hindi lang ito yung pagki-clear ng space energetically na kailangan siguro ninyong gawin sa ngayon, kundi yung bang ano, yung physical na na pag-aano, paglilinis, no? Yung literal na paglilinis na magde-declutter ka talaga ng kalat, magtatapon ka ng mga bagay na hindi naman na napapakinabangan mo na talaga, or hindi mo na naman na ginagamit, sira na, mga ganyan. As in yung pagde-declutter talaga na tunay, yung magdi-discard ka ng mga bagay-bagay. So, yun ang isa sa pupuwedeng gawin ninyo sa ngayon para gumaan ang inyong pakiramdam, okay? So, at isa pa, energetic cleansing, 'no, yung magpapauso ka ng insenso, ganyan, mag-smudging ka, yung gano'n. Nakakatulong din 'yan, paglalagay ng asin, 'no, paglalagay ng asin sa all four corners of your house, or magsasaboy ka ng asin sa may doors ninyo, main door, back door, mga ganyan. Nakakatulong din 'yan, 'no, sa pag-ward off ng mga negative energy. Kaya makakatulong 'yan, 'no, yung pagki-cleanse na 'yan sa anumang pamamaraan na gawin ninyo, ay makakatulong 'yan na kahit papaano gumaan yung energy na nandiya sa living space mo. So, what else? We have self-care. Ayan. So, kailangan mo din alagaan ang inyong sarili. Ano? Baka kasi nakakalimutan mo na to. 'Di ba? Maaring lagi kang busy, preoccupied with work, ganyan. So, paalala ito sa inyo. Yun na wag mong kaligtaan ang pagsa-self-care. Higit sa ano pa man, ano, yung pagsa-self-care, yung pag-aalaga sa sarili mo, sa katawan mo, sa kalusugan mo, yung pagbe-maintain mo ng well-being ninyo, yun ang isa sa pinaka importanteng dapat ginagawa natin sa araw-araw. Dapat yun yung nasa number one priority, no? Dapat yun ang nakalista, kumbaga sa priority list mo, yung pagsa-self-care, yung well-being mo, yung health mo. Kasi ikaw yan eh. Ang mga trabaho, obligasyon, responsibility, nakadepende rin yan sa kung anong pakaramdam mo, hindi ba? Kasi hindi mo rin magagampanan ang mga yon, hindi mo magagampanan ang trabaho mo kung masama ang iyong pakiramdam, kung hindi maganda yung inyong pakiramdam, kung hindi maganda yung takbo ng pag-iisip mo kasi may physical discomfort ka, 'di ba? Kaya kailangan, no, talaga na i-prioritize ninyo yung pagsa-self-care. I-prioritize ninyo yung inyong well-being, okay? Para walang maging problema, magagampanan mo ang lahat ng dapat mong gampanan.
We have change, so may pagbabago na mangyayari. Fear is not a good advisor, and huwag kang matakot, no? Always remember na yung mga pagbabago is always beautiful. Change, transformation is always beautiful, is always exciting, 'di ba? Kasi nabibigyan ka ng pagkakataon na baguhin mo ang iyong sitwasyon for the better. Kasi, 'di ba, kapag may pagbabago, parang meron kang bagong meron kang bagong ah, sitwasyon na iki-create, 'di ba, sa buhay mo. Kaya 'wag kang matakot. Kasi in the first place, change is constant, 'di ba? Ano 'yan eh, 'yan ang laging nangyayari. 'Yan ang laging meron. Kaya dapat lagi tayong handa for anything. Lagi tayong bukas, no? Bukas ang sarili natin para sa pagtanggap sa mga pagbabago. Kasi yun ang bagay na hindi natin minsan nakokontrol, 'di ba? Lalo-lalo na kung mga pagbabago hindi galing sa atin, 'di ba? Kaya huwag kayong matakot sa kung ano ang pwedeng magbago. Kasi normal yun, no? Normal na pangyayari yun sa buhay natin. We have thoughts, cultivate your ideas, okay? Marami kayong iniisip siguro at marami kayong ideya. Creative ideas are pouring siguro 'di ba, sa isip mo sa ngayon. Kaya gamitin mo 'yan, no? Gamitin mo 'yan para sa mas ikakaganda ng buhay mo, gamitin mo 'yan sa ikaka-improve ng inyong mga sitwasyon, 'di ba? Sa pag-carry out ng mga plano mo sa buhay, yung gano'n. So, habang ang creative juices siguro ay talagang, ah, tawag dito, bumubuhos, 'di ba, sa isip mo, then take advantage of that. We have warning, pay attention to red flags. Okay? Pay attention to red flags, maging mapagmatsyag ka at maging mapagmatsyag ka at maging observant ka sa mga nangyayari sa paligid mo, sa mga pakikipag-usap mo sa mga tao, sa mga conversation na ginagawa mo with other people. Kailangan na um, papakinggan mo talaga sila kung ano yung sinasabi nila at papansinin mo din yung mga body language nila, yung gano'n. Kasi diyan mo mapapansin if there's something off with the person that you are dealing with. So makikita mo yung red flag, 'di ba? At maiiwasan mo na, magagawa mo ng protektahan ang sarili mo. So we have luck, something is hidden or locked. So, depende ito sa inyong sitwasyon. Pwedeng ikaw ang may sinisikreto dito, pwedeng may impormasyon or sitwasyon na tinatago ninyo sa sarili ninyo, or pwedeng ibang tao, no? Pwedeng merong ibang tao na merong tinatago din sa iyo. So, depende yan. It's either ikaw or ibang tao ang merong tinatago rito, no? So, what else? We have intuition. Ayan, listen to your inner voice. So, katulad ng na-mention ko kanina, 'di ba? Lagi din kayong makinig sa inyong intuition para lagi kayong magabayan ng universe. Kasi yung intuition natin, that is divine guidance, ano? Yung intuition natin, that those are messages coming from the universe, no? Coming from the divine. At yan ang magdadala sa atin patungo doon sa kung saan tayo dapat mapunta. We have belief, examine existing beliefs, kasi baka mamaya meron kayong mga pinaniniwalaan na imbes na makatulong sa'yo, baka yun pa yung mas nakaka-derail ng iyong tagumpay, ng inyong happiness, 'di ba? Kaya examinin ninyo sa ngayon. Baka ngayon na ang pagkakataon para ma-figure out mo kung ano ito at para na maalis mo 'yan sa isip mo, maalis mo sa sarili mo, 'di ba? So, we have leisure. Deserve mo naman ito. Okay, Cancer, napakasipag mo. Sobrang workaholic ka din. Kaya deserve mo din ito na, mag-enjoy ka naman sa kung ano ang meron. Diba? Take advantage of every opportunity for you na maging masaya, na mag-enjoy naman sa buhay. Diba? Hindi puro trabaho. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.